Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, bubuo po tayo ng English sentence gamit po ang adjective kung saan ay yung spelling niya po ay puro may ed sa dulo. Katulad po nitong bored, kung mapapansin nyo may ed sa dulo. Interested, may ed sa dulo. Confused, may ed sa dulo. Okay? So ito pong adjective natin na may ed sa dulo ay tutulong po para mailarawan yung ating pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po natin dito ay maaaring I, you, he, she, we, they, o kaya pangalan ng tao, o kaya hindi natin pinapangalanan ng partikular yung tao, katulad nitong daman. Okay? So pipili lang po kayo ng isa dito sa ating pag-uusapan, tapos pipili lang din po kayo ng isa dito sa adjective natin na may ed. Tapos, makakabuo na po tayo ng English sentence na ang ibinibigay po nating ideya ay inilalarawan natin yung ating pinag-uusapan. So, ito po ang aking halimbawa. Si Andrew ay inip. Pag in-English nyo yan, Andrew is bored. Okay? So, nakapag-sentence na po, nakagawa po agad tayo ng English sentence na kung saan ay nailalarawan natin yung ating pinag-uusapan na inip o naiinip. Okay po? Isa pang halimbawa. Siya ay inspirado. Pag in-English nyo yan, kung lalaki, yung siya, he. Kung babae, she. So, subukan natin itong lalaki. He is inspired. Siya ay inspirado. So, ganyan lang po kadali yung ating leksyon ngayon. Pero, gamit na gamit po ito. Okay? So, sana makikitandaan nga pala po lahat nitong mga adjectives natin na may ed sa dulo. Kasi, hindi po lahat ng salita na may ed sa dulo ay pwede natin gamitin na adjective o tagalarawan sa pinag-uusapan. Kaya dapat matandaan nyo po talaga ito. So, pag nakita nyo po ito, mabibigyan po kayo ng ideya agad na itong salitang ito ay tagalarawan. Okay? So, sana makikipractice at maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe at saka nag-share po ng ating video. Napakalaking bagay po at napakalaking tulong. Maraming salamat po.